Pag-usapan natin ngayon yung parole process. Since marami sa inyo yung nagre-request na i-discuss natin yung parole process, i-discuss natin to ngayon sa pinakamadaling paraan at pinakasimpleng paraan para mas maintindihan nyo yung concept at yung proseso ng parole. Okay? Again, bago mo to panoorin, make sure na dapat alam mo na yung foundation sa parole. Kung ano ba yung parole, ano yung qualifications dito, alin yung mga disqualifications dito. Kasi ang ituturo ko lang dito ngayon is yung pinaka-proseso ng parole. Okay? Dapat alam mo na. For example, ito, dapat alam mo na kung ano yung prison record, karpeta. Okay? Dapat alam mo na yan. Dapat alam mo na kung anong trabaho ng BPP, PPA. Yun yung ibig ko sabihin sa foundation. Okay? Para pag inaral nyo tong proseso ng parole, mas madali nyo na lang siyang maiintindihan. Okay, so umpisahan na natin. Paikliin natin, pasimplihin natin to, wag natin gawing komplikado yung discussion dito kasi basically konti lang naman yung itatanong dito, pero mas mahalaga na alam niyo yung konsepto at proseso ng parole para kung kahit anumang iba to sa inyo na tanong sa board exam, madali nyo lang siyang masasagutan. Okay, so umpisahan na natin. So, serving sentence in prison. For example, meron tayong PDL. Okay? Yung PDL, nagsiserve na siya ng sentence sa prison. Okay? Nagsiserve na siya ng sentence. And siya ay parole eligible. Again, dapat alam mo na yung eligibility ng parole. Pero ang pinaka-importante sa lahat, dapat na-serve niya na yung minimum sentence niya. Kasi 'di ba, dapat yung sentence niya dito is indeterminate, yung merong minimum and maximum sentence. So dapat dito, pinaka-importante na eligibility ng parole is dapat na-serve na niya yung minimum sentence. Importante to. Dapat na-serve na niya yung minimum sentence. Kung hindi niya na-serve yung minimum sentence, edi hindi siya eligible sa parole. Okay? So, dapat na-serve niya na yung minimum sentence niya at hindi lang yon, dapat yung maximum sentence na yon ng sentence niya na may natitira pa na 1 year. Gets ba? Yung kumbaga parang yung siniserve niya na minimum sentence. For example, gawa tayong example para mas magets. For example, ang parusa niya ay 6 years and 1 day to 12 years. Okay. Na-serve niya na, naka 6 years and 1 day na siya. O, check na siya doon sa serve minimum sentence. And, yung maximum sentence niya, dapat nag-i-exceed pa ng 1 year. Eh, yung maximum sentence niya, 12 years eh. 'Di ba? So, nag-i-exceed pa siya ng 1 year. Ibig sabihin, siya ay eligible sa parole. Okay? Sana nagets niyo yun, ha? Okay, sabihin na natin na eligible siya sa parole. Si Director of Bucor, kasi nga 'di ba sa prison siya. So, si Director of Bucor, ifo-forward niya ngayon yung prison record and karpeta 1 buwan bago yung eligibility. Okay? Pag ang tanong sino ang magpo-forward ng record and karpeta 1 month prior to eligibility of the PDL to avail parole, walang iba kundi si Director of Bucor. Kanino niya ipapasa yung prison record and karpeta ni PDL? Kay BPP, Boards of Pardon and Parole. Bakit niya kailangan ipasa kay BPP? Kasi 'di ba, siya nga ang nag-a-approve. Siya yung nag-check ng eligibility at nag-a-approve ng mga parole. Okay, sa mga nag-a-avail ng parole. Si Boards of Pardons and Parole, yan yung isa sa kanyang trabaho or mandate. Okay, so ano naman to? Ito naman is optional. Ito yung mga referral sa other government agencies. If ever lang na yung kaso ng PDL is may kinalaman sa national security, public order, or law of nations, kay DND manghihingi ng comment or recommendation si BPP kung dapat ba napayagan na magparole yung PDL na yon. Okay? Pangalawa, sa DFA, if ever na foreigner si PDL, okay, hihingi ng comment and recommendation kay DFA or Department of Foreign Affairs.
So, pangatlo, si COMELEC naman, hihingi si BPP kay COMELEC ng kanyang comment and recommendation kung yung nilabag ng PDL is about election laws. So again, etong proseso na to na pwedeng gawin ni BPP is optional. Referral to sa other government agencies para mas ma-review nila kung yung nag-a-avail ba ng parole is eligible siya. Kumbaga, hihingan lang ng comment and recommendation ni BPP si DND pag national security or public order or law of nations yung nalabag ni PDL. Kay DFA naman, if ever na alien or foreigner si PDL. Kay COMELEC naman, if yung nalabag ni PDL is about election laws. Again, this is optional. Okay? Pagkatapos niyan, babalik ulit kay BPP. Okay? Si BPP, magbibigay siya ng referral or endorsement kay PPA. Kung hindi naman to nangyari, didiretso naman to si BPP dito. Ito na yung proseso na gagawin. Si BPP, magbibigay siya ng referral or endorsement kay PPA. Again, ano yung ibibigay ni BPP kay PPA? Yung referral or endorsement. Bakit kay PPA siya magbibigay ng referral or endorsement? Kasi nga, ang trabaho ni PPA, kasama sa foundation to, ang trabaho ni PPA or Parole and Probation Administration, ang trabaho niya is mag-supervise ng mga nag-a-avail ng probation, parole, ayan, mag-investigate. So, si PPA ang aatasan ni BPP na mag-imbestiga dito sa PDL na to kung nararapat ba siyang bigyan ng parole. Okay. So, sabihin na natin na kay PPA na yung referral or endorsement ng parole. So, si PPA, mag-a-assign siya ngayon ng investigating officer. Kasi nga, di ba, trabaho ni PPA ang mag-imbestiga. So, si PPA, mag-a-assign siya ng investigating officer para mag-conduct ng pre-parole investigation. Ito, importante to. Ano yung ika-conduct ni PPA or ano yung ika-conduct ni investigating officer bago i-approve or bago bigyan ng parole ang isang PDL? Ang sagot ay yung pre-parole investigation. Okay? Pre-parole investigation. Kailan lang yan or gaano lang yan katagal dapat ginagawa? Within 30 days. Again, si PPA mag-a-assign siya ng investigating officer para mag-conduct ng pre-parole investigation within 30 days. Okay. So, sabihin na natin na si investigating officer natapos na niya yung pre-parole investigation. Si investigating officer magsasubmit na siya ngayon ng pre-parole investigation report. Sulat natin kasi importante ito. Magpapasa na siya ng pre-parole investigation report. Okay, kanino niya ipapasa yung pre-parole investigation report? Kay BPP. Kasi si BPP nga ang nag-a-approve kung bibigyan ba ng parole yung isang PDL. At si PPA lang ang nag-iimbestiga kung karapat-dapat bang bigyan ng parole ang isang PDL. Okay? Kasi sila ang nagkakandak ng pre-parole investigation. So, nagsubmit na si investigating officer ng pre-parole investigation report kay BPP. At ano naman ang gagawin ni BPP pag na-receive na niya yung pre-parole investigation report? Magpapatawag siya ng meeting. Okay? Pag na-receive na ni BPP chairman yung PPIR or pre-parole investigation report, magpapatawag siya ng meeting. So, ano yung gagawin nila dyan? So, magko-constitute siya ng tinatawag na quorum. Okay, quorum, ito yung majority dapat ng members. Present dapat dyan. And dito kasi yan sila magbobotohan. Depende doon sa naging resulta ng PPIR ni investigating officer. So sabihin na natin na kapag constitute na sila ng quorum, na tinatawag na quorum. And dapat majority ng members present. Kasi ano bang gagawin nila dyan? Kasi ang gagawin nila dyan is magbobotohan sila. Magbobotohan sila kung i-deny ba nila yung parole or i-grant nila yung parole.
Okay, so sabihin na natin na nakapag-constitute na sila ng quorum and nagkaroon na sila ng botohan. Majority of the members are present already. So, magbobotohan na sila kung i-deny or i-grant nila yung parole. So, sabihin na natin na yung first option is na-deny yung parole. So, anong gagawin? Anong gagawin na ni PDL? Ang gagawin niya dyan is continue to serve the sentence in prison. Siyempre, na-deny nga yung parole niya eh. So, kung na-deny yung parole niya, hindi siya makakalabas. Ang mangyayari sa kanya, i-continue niya na i-serve yung sentensya niya sa loob ng kulungan. Kasi nga, na-deny. Okay? Paano naman kung majority ay bumoto na mag-grant yung parole? So, sabihin na natin, nag-grant ni quorum, nag-grant yung parole, ano ang mangyayari? So, si BPP, mag-i-issue siya ng tinatawag na discharge on parole or release document. Ito, tinatanong to sa board exam, ano yung ini-issue ni BPP kapag nag-grant yung parole ni PDL? Walang iba kundi discharge on parole or release document. Wala kang ibang sasagot na dokumento pag nag-grant na yung parole, ito lang yung i-issue ni BPP. Again, bakit ba si BPP mag-issue? Kasi nga siya yung nag-grant. So, siya ang magbibigay or mag-i-issue ng discharge on parole or release document. Ano yung nilalaman ng dokumento na to? Una dyan, yung pag-grant nila ng parole. Nakasaad doon na ginagrant yung parole ni PDL. At yung mga kondisyon sa parole, kasama din dyan. Kung ano ba yung kailangan niyang gawin habang nakaparole siya. And yung date to present himself or herself. Nakasaad din dito kung kailan niya dapat ipakita yung sarili niya. Kanino? Doon sa magbabantay sa kanya yung parole officer niya. So, doon nakalagay din sa release document niya yung kung kailan niya dapat ipakita yung sarili niya. So, again, mag-i-issue si BPP ng discharge on parole or release document para ito kasi yung document na naglalaman na ginagrant na yung parole, syempre para makalabas siya sa kulungan, yung kondisyon ng mga parole niya, and yung date or petsa kung kailan niya kailangan i-present yung sarili niya. And matatawag na siya dyan as parolee. Okay? Ang tawag sa PDL na nakapag-avail at naging eligible sa parole ay parolee. Okay? So, sabihin na natin na nakalabas na siya. Magkaroon na siya na-release na siya sa prison. So, yung initial report niya sa parole officer niya, nakaspecify nga doon sa release document niya. Or, pwede din naman not later than 15 days after release. After nyan, initial report to parole officer specified in the release document or not later than 15 days after release. So, pwedeng siya pumunta kung ano yung petsa na nakalagay sa release document niya, o pwede rin naman siyang pumunta hindi lalagpas ng 15 days after niya ma-release sa kulungan. And nakalagay dito na 45-day period is deadline for failure to report. Kasi kapag 45 days na after nung release mo, tapos hindi ka pa rin nagpapakita sa parole officer mo, ito yung mga posibleng mangyari. Possible ma-revoke yung parole mo dyan kasi hindi ka nagpakita eh. Kukontinue ka ng sentence mo. Pero ito yung pwede pang mangyari. Dalawa, kung nag-report ka. Kung nag-report ka, si parole officer mag-i-issue siya ng arrival report not later than 15 days. Okay? Sabihin na natin nagpakita ka. Okay, nag-initial report ka sa parole officer mo. Si parole officer mo, mag-i-issue siya ng arrival report. Pag tinanong lang saan, through technical service. Nabasa ko lang kasi to sa manual. So, not later than 15 days and isasubmit niya yan kay BPP. And yung supervision mo, dyan na magsisimula. Serve mo na yung remaining sentence mo sa community.
Kasi nga nag-report ka sumunod ka naman kung kailan ka dapat magpakita Nag-report ka, mag-i-issue si PO ng arrival report not later than 15 days at sasabit na to sa BPP. Tapos doon na mag-start yung supervision niya sa'yo at magsiserve ka na ng remaining sentence mo sa community. Paano naman mangyayari pag hindi ka nag-report? So si PO mo, mag-i-inform niya si BPP. So, si BPP, ang manggagawin ni BPP, talagang i-revoke niya yung parole. And mag-i-issue si BPP ng, ito pa isang importante sa board exam, anong i-issue ni BPP kapag ni-revoke niya yung parole mo kasi hindi ka nag-report? Order of Arrest and Recommitment or tinatawag na AOR. Again, yung BPP, diba, hindi ka nag-report sa initial supervision. Si PO or si parole officer mo, i-inform niya ngayon si BPP. So, si BPP, ang gagawin niya, i-revoke niya o ipapawalang visa niya yung parole mo at mag-i-issue siya ng Order of Arrest and Recommitment. Okay? Order of Arrest and Recommitment. Ayan yung i-issue ni BPP. Kasi nga, hindi ka nag-report. At ang mangyayari niyan, isuserve mo yung remaining sentence in prison or jail. So, kitang-kita ang pinagkaiba nito sa probation. Okay? Kasi sa probation, kapag hindi ka nagpakita, mangyayari niyan, warrant of arrest ang ilalabas. Diba? Tama, warrant of arrest ang ilalabas ni trial court. At isuserve mo yung original sentence mo sa prison or jail. Pero, pagdating sa parole, ang i-issue ay Order of Arrest and Recommitment. Kasi nga, galing ka na dun I-recommit ka lang. Kumbaga, nanggaling ka na sa loob ng kulungan. Pinalabas ka, pinalaya ka, kasi nga eligible ka sa parole. Hindi ka naman nag-report dun sa initial supervision mo sa PO mo. Kaya i-revoke ni BPP yung parole mo at mag-i-issue siya ng Order of Arrest and Recommitment. At isa-serve mo pa yung remaining sentence mo in prison. Ang tanong, pwede pa bang mag-apply si PDL ng parole in case na ma-revoke yung unang parole na nag-grant sa kanya? Okay, yung tanong is, pag si parole ba, si parolee, sabihin na natin parolee na siya. Kung si parolee na-revoke yung unang parole niya at na-recommit siya or nabalik siya sa loob ng kulungan, pwede pa ba siyang mag-apply ulit ng parole? The answer is yes. Pwede pa siyang mag-apply for parole basta na-serve niya na yung 1/4 nung remaining sentence na kailangan niyang iserve sa kulungan. Unlike sa probation, isang beses lang to pwedeng ibigay. Okay? Once granted, kahit na pagka lumabag siya sa mga kailangan niya sundin under probation, wala, isuserve niya na yung original sentence niya at hindi na siya pwedeng mag-apply for probation. Pero pagka parole, pwedeng mag-apply ng parole ulit kahit na-revoke na yung unang parole, basta na-serve mo na or na-serve na ni PDL yung 1/4 ng kanyang remaining sentence. So, ito yung mga key points lang na kailangan tandaan. Word of honor or promise ang parole at ang purpose nito ay para ma-prevent ang unnecessary and excessive deprivation of liberty at yung mga disqualifications. Ayan lang naman. So, kung nakapag-avail kayo ng aking notes, makikita nyo itong mga to. Ayan. So, sana naintindihan nyo yung parole process kasi sobrang dali lang nito kumpara mo sa probation. Ang kailangan mo lang tandaan dito, dapat na-serve na niya yung minimum sentence niya and yung maximum sentence niya dapat nag-i-exceed pa ng 1 taon. At kanino ba? Sa ibang agency siya, hihingi si BPP ng comment and recommendation in case lang na ito yung mga nalabag ni PDL before. And, before yung current sentence niya, ito yung mga nalabag niya. Sino pala magbibigay si BPP ng referral or endorsement? Walang iba kundi kay PPA. And ano yung investigation na kinakandak bago magbigay ng parole sa isang PDL? Walang iba kundi pre-parole investigation. At kailan lang to dapat matapos or magawa ni investigating officer? Within 30 days. At pag ang tanong naman, ano yung report
na ginagawa after i-conduct yung pre-parole investigation. Ang report ay pre-parole investigation report. Lalagyan nyo lang ng report, hindi kayo mahihirapan dyan. And quorum, ang tawag dyan sa i-constitute ni BPP chairman. Dapat majority sila nandun. Pag na-deny, syempre, kukontinue na lang niya yung service niya, ay yung sentence niya sa prison. Kasi na-deny yung parole niya Pero kapag nag-grant naman, mag-i-issue si BPP ng anong document? Discharge on parole or release document. Ito, tatandaan nyo yan. Importante yan. Nandyan yung pag-grant ng parole, condition niya, kung kailan niya ipipresent, at tatawagin na siya dyan na parolee. And kailangan mag-initial report siya dun sa nakaspecify dito sa release document niya or not later than 15 days after ng release. Kung nag-report siya, i-issue si parole officer ng arrival report through technical service not later than 15 days na isasubmit kay BPP at dun na magsi-start yung kanyang supervision. At isa-serve niya na rin yung remaining sentence niya sa community. Pero pag hindi ka nag-report, si parolee hindi nag-report, magkakaroon siya ng problema kasi si PO i-inform niya si BPP at si BPP ay i-revoke niya or papawalang visa niya yung parole na nag-grant sa kanya at mag-i-issue si BPP ng order of arrest and recommitment at isi-serve na ni parolee ay ni PDL yung remaining sentence niya sa loob ng jail kasi nga hindi siya sumunod. And pwede pa bang mag-apply? Yes, pwede pang mag-apply basta na-serve niya na yung 1/4 ng kanyang remaining sentence. At ang pinaka-purpose ng parole ay para maiwasan yung mga unnecessary at excessive deprivation of liberty. So, sana na tuto kayo dito sa discussion natin. You can share it with your friends na magti-take din ng CLE na nahihirapan pa sa parole process. Good luck, future R-Creams!